bago natin ituloy ang ating kitchen show, show ba yun ang tawag doon? Yung, para itutor ko kayo dito sa bagong ah, aking display ng aking mga nakasiksik dyan noon. At saka dito yung mga mali ng mga naglagay ng mga drawer, ayan, nailagay na yung isa. Tapos ito yung pinurchase ni Colleen ng online para mailagay dito. Kaya nilabas ko muna yung mga kwan kasi naalis na yan, papasukin ng mga kuningning ko, mga pusa. To, mag ano muna tayo, magtimpla ng ating pampalakas at pampagana sa araw na ito. Ayan. So dito tayo, mga secret ng aking kalusugan at kagandahan. Ayan. Ito yung mga ano ko, mga magic identity. Magic identity. Sa mundong ito walang magic. Sa totoo lang. Ito talaga ang pagkatao ko magmula noon. Parang nung bago kaming pagkasama sa ama ng aking mga anak o bagong kasal. Ganito din, parang naglalaro, parang nagbabahay-bahayan, pero sa sipag ng aking ina, talagang sinusuplayan kami ng pagkain. Kaya, yung pagkain namin sa kitchen, meron kahit na bahay kubo lang yung umpisa ng aming tinerhan noon. Sa totoo lang, kasi syempre yung nanay ko umalis sa aming, sa birthdays ko sa Mangkayan, Benguet. Sumunod ako, kaya doon kami nagkita ng kaya hindi rin, kung ano yung nakagisnan mo, yun na. At ito ang identity ko talaga. Yung identity ko, kahit na nasa bahay kubo ako, kahit nasa paglaki ko nasa nakagisnang kong malaking bahay ng mama ko noon, talagang yung mga pagkain namin, yung mga pag bumibili sila, kaban-kaban na arena, kaban-kaban na gatas, yung lata-latang mantika. Kaya yun ang nakagisnan ko sa aking mga magulang. Kaya ito talaga ang identity ng pamilyang binanggalingan ko. Kaya ito talaga yung itsura talaga, hindi mo talaga, yung identity mo, hindi mo talaga maalis. Ayan po. Open po lahat ang pagkain magmula pagkabata ko. Yan. Nung sa nanay ko na kinagisnan ko, yung mga magulang ko, yung tatay ko, kahit yung naalala ko pa yung mani-mani na nila noon, yung mani na na mga tanim nila, mga kamuti, nandami habang nagtatrabaho yung tatay ko sa Minahan, Lipanto Mining Company. Ang lang dito syempre gusto ko rin na, sabi ng anak ko, tumatanda ka na mami, kailangan yung mga stress mo sa paghahanap, pag magluluto ka, magkakalkal ka dyan, kailangan na nakadisplay na. Kaya siya po ang na ganyan ang setup, which nga, para magamit naman yung design ko na ganyan. Yan pala ang mapupuntahan. Which napakagana at saka ang saya kong tinitignan pag umaga, andito ako. Kasi the light of my life nga, sa umaga dito ako sa kitchen, parang nabibless ba ako? Na thank you Lord, sabi ko, at hindi mo talaga pinabayaan ang kusina ko. Ayan. Na at least kahit na marami kang bisita, may mga taong pumupunta sa bahay mo, magmula nung bago akong yung pagsisiping ng aming mag-asawa, yung yung mga sister-in-law ko, mga biyenan ko, sila pa ang nabibigyan ko sa bigay ng mama ko. Yan po ang katotohanan. Kasi mama ko ang sipag-sipag. Kaya pwede niyang ibigay sa akin ang mga kailangan ko habang walang-wala pa kami. Ayan po. Kaya ito na ngayon ang kitchen ko. Kaya napakabuti ng Panginoon. Kasi yung identity ko magmula pagkabata, at least hanggang ngayon, kaya yung bang mahirap ba yung yung mag-build, 'di ba? Yung identity natin mula pagkabata natin, 'di ba? Yung nag-build up ka ng identity mo, kung ano ang itinanim mo, yun ang aanihin mo. Yun pagkatapos yung may sisira sa iyo na gusto kanilang trying to tear you and break you down. Yung parang ganun, yung gusto kanilang gutay-gutayin dahil sa inggit. Yun ang masama, mga ka-strong. Kaya, ayan, thank you Lord.
Thank you, Lord, for all the blessings. Thank you, Lord, hindi ko po inano ito, hindi ko po hiniling sa iyo. Ang sabi ko lang, makaipon ako nung nasa Hong Kong ako para makauwi ako at makasama ko ang pamilya ko. Pero ito na ang mga biyayang ibinigay mo. At salamat naman at magmula noon hanggang ngayon ay marami akong napapakain at na-share ko din ang blessing na ito. So gusto ko rin sa kitchen ko, masaya ako, hindi ako nai-stress. Kaya ayan po ang ating mga display na mga condiments. Kaya pag may condiments na nawawala, alam mo na ay wala na ganito, konti na yung cracked na pepper, whole pepper, tapos yung mga powderized na black pepper, at least nakikita mo na 'yon. Tapos dito naman tayo sa pakibukas nga anak yung ilaw diyan. Medyo dumilim. Ayan, ganito rin. Kasi dito noon, ang daming mga dyan, ang daming, siyempre yung plato, ang tambak-tambak dyan, pag naghugas ka, ang daming mga kaya. Yung anak ko, nakita niyo to. Maraming nakakita din ito sa online. May nakabili na daw sila, kaso lang nagkakalawang daw. Sabi ko, hayaan mo na, pag magkalawang naman, at least napipinturahan ko uli. Ganun lang. Kasi madali na magpintura. Importante, pag at least, meron ka ng paglalagyanan sa ilalim, at least meron ka pang paglagyanan ng mga kutsilyo, mga habang nagdadry sila. Tapos, ito na namang cabinet namin, ito ang problema ngayon. So, dito, ang dami ko nang inalis, tinitinda ko sa baba ng mga gamit, ayan na po yung itsura na naman niya, ayan. Ayan, kasi kahit napapasok yung mga kuningning ko, lahat yan, lahat yan, ganyan ang itsura. Yung meron ng paglagyanan na container na plastic, ayan yung container na plastic, ayan. So, na-organize ko na lahat, Ayan po, naayos ko na lahat. Yung mga, at least yung anak kong si Colin, pa-approve naman niya, gusto mo tumami, gusto mong maglagyanan ng kaya yung mga dapat andoon, inalis ko na dito na lang. Pero parang tama rin naman na dito. Yung mga ito, at least pag may kailangan kabuksan mo lang ito, ayan. Ayan, pag may tusok-tusok ka, barbecue. Ayan. Mga pugtong. Ayan. Mga chopstick andyan. Chopstick, tapos mga plato andyan, Ayan, yung mga plato natin. At least naayos ko na noon, condiments andyan, nakalagay dyan. Tapos yung mga plato, nilalagay ko dito, at least naiayos ko na. Ito na rin, yan din. Kaya yung ibang mga gamit, ipitininda ko sa Ayan, yung mga condiments naman na iba, nilagay ko na rin dyan. Kasi meron naman dito. Tapos, stock na lang yan, Ayan. At yung mga condiments na ito, actually, galing doon sa dirty kitchen na nilagay ko. At saka, dito naman, ayan, at least naayos ko na, ayan. Ito namang sabon, mga ganyan lahat, Ayan. Hindi ata nakita dito. Nakita ba dito? Ayan, yung mga sabi kong mga aray ko, nakikipaglaro itong, dito hanggang doon, ganun yung itsura niyan. Tapos, ito naman, ito yung mga condiments na yan, yung kagaya din ayan, ito naman, itong mga sabon, yung mga, ayan. Ayan, dito naman, yung mga detergent. Yung ginagamit natin sa ito yung mga Downy, ayan. 'Di ba ang ganda yung lagayan na ito, mahal lang kaso lang at least na comfortable ka naman, Ito yung mga din ito. Ayan. Yung mga detergent. Tapos dito naman sa kabila, ayan. Dito naman yung mga ito yung mga yung yung mga nagagamit sa mga yung tawag dito, mga cleaning materials, ito mga ganyan, mga Scotch Brite, ayan.
Saka yung basurahan, ayan. At least na, tama yung sabi, matanda na tayo, kailangan natin na i-organize lahat. Kasi pag may hinahanap tayo, doon din nanggagaling yung stress natin, nakakasira ng umagang kay ganda. Kaya, ayun, yung nasa atin din. Kasi marami namang gagamitin sa totoo lang na hindi ganyan ka ano eh. So, yung tea ko na, ilalagay ko na yung hot tea ko. Nakalimutan ko kanina sana to. Ayan, habang nasusok siya. Meron din naman ako ditong isang tea. Ay, ito pa. Ito, tea din ito, oh. Kasi pag marami kang tea na siniksik mo lang doon, hindi, at least dito napansin ko, hindi ko pala linagyan ng ganito, oh. Siniksik mo lang doon sa cabinet, hindi mo talaga magagamit. Kaya at least nakita ko, meron pa pala dito akong hindi nilagay na ibang ingredients ng aking morning drinks. Morning drinks ba to? Anong oras na? Hindi na morning pala. Sa aking day life. Ayan. So, habang nami-melt yung mga essence ng aking magic drink, ayan po yung yung pangyayari sa kitchen natin. So, actually, habang sinusok ko itong yung isa kong tea, after na iniinom ko itong isang klase ng tea, ito po yung ewan ko kung anong klase yan kasi yung anak ko yung bumili. Ayan, oh. Ayan, yung tea ko na iniinom ko. Nagkukulay siya, oh. Ayan, hindi ko alam kung ano. Parang, ewan. Oh, yung lulutuhin ko na chorizo. Vlog ko din yun. Ayan, oh. Yung tea na yan, hindi na makita. Ayan. Madilim kasi eh. Nakikita kaya? Red na red. Parang maroon. Ayan. Dito, yung mga nilagay ng anak ko na yan. Ayan, oh. Actually, ito, kaya ko nilagyan inalis ko yung takip niya kasi parang nagmo-moist siya. Parang nagmo-moist siya ito, oh. Nagmo-moist itong klase ng ito. Yun ang linuto kong soup na yon. Ano ba yung ito? Yung parang pine tree, pero hindi pine tree to eh. Nasa dulo ng dila ko yung pangalan. Kaya inalis ko yung takip kasi siya may reaction siya, parang mainit. Kaya inalis ko. Kaya ibig sabihin, something na may elements dito na parang, kaya ganun yung reaction niya pag tinatakpan mo. Kasi meron siyang, elements na nakakatulong sa ating katawan. Ayan. Di ko naman ibig sabihin na kahit walang reaction ang mga yan, yun din ang meron sa kanya na wala sa mga dito. Hindi chemical reaction, natural reaction yun kasi walang chemicals yan. Ito naman yung klase ng mushroom. Lahat ang mga yan, mga herbs ko yan. Herbs ko yan talaga na ginagamit ko pag nagluluto ako. Nakasiksik lang kung saan nakasiksik yan. Kaya ngayon, ilalabas ko na para makita. Kaysa nakalagay dito, nakalagay dyan. Ayan. So, ayan, yung mushroom. Pag mag-earthquake, hindi maalis yan kasi meron male and female na inattach ng anak ko na si Kulin, kaya naka-intact yan doon sa yung parang ganito, oh. Ay, wala, hindi pa niya nilagyan ito. Wala pa dito. Ayan. Pero dito, meron na dito. Kinulang siguro yung kanya kaya hindi nilagyan. Dito meron talaga dito. Oh. Kagay ito, hindi naalis ito. Ayan. Ayan, oh. Ayan yung male and female na nakahook doon sa wall. Kaya hindi ito mahuhulog.
Kahit may intensity 7 pa. Ayan. So dito naman, hindi maganda yung ano, lightning natin. Ito naman yung, ito din, mga herbs ko din, yung mga ito, mushroom. Tapos yung seaweeds, black seaweeds. Tapos isang klase ng mushroom din ito. Tapos ito yung red dates. Tapos ito yung dahon ng ano, ginagamit doon sa laurel. Tapos yon yung mountain tea. Tapos ito naman yung chorizo. Ayun, dito ako kaya nakalagay dito ito. Kasi kumuha ako ng lulutuhin kong isang menu na yun, i-vlog ko din. At saka ito yung rice wine ko na yung matagal ng ilang taon na itong rice wine ko. Yung pinagkuhanan ng rice wine, ito yung sabi naming sigtim. Ang sarap nito, ginagamit namin sa lahat ng klaseng luto ng yung karne man, at saka yung lalo na sa fish. Sarap nitong ilagay at saka sa pinikpikan. Pero hindi totally pinikpikan, manok, ganon. At saka ito, mga grocery din ito, mga kwan, mga resin, ganyan. Pag nagkikitering kami, at least may stock na kami, ganon. O kaya may gusto kang lutuhin. At ganon din dito, mga stock din ito, ayan. Yan, dito namin kinukuha yung mga stock na gagamitin namin sa catering. Tama ba? At ito, pag natapos na, igaganon mo, at ilalagay ko dito. Ayan. Ayan dito, hindi ko pa naayos yan kasi, ayan tumutulo lahat dito. Ayan, tulo lahat. Kaya inalis ko lahat yung mga ingredients doon. Ayun, inilagay ko dyan kasi hindi successful yung ginawa ni Kuya Bini na paglagay dyan. Sabi ko, i-repair niya, wala pa naman. Yun. At saka dito naman, ganon din. Ito, yung mga stock dito na ayan, yung mga oil, yung mga, yung mga barako, mga sauce din yan. Pero more on pag magkakapi ka, ganon. Kaya may butter, ayan, ayan po. Tapos, dito rin, pag minsan kasi may bisita tayo, gusto nila yung chichirya, ayan, mga chichirya yan na corn din naman, lahat corn corn din. Tapos, ayan, dito parehas din, yung mga stock din natin, ayan mga sauce din. Tapos dito, yung sinabi ko sa'yo na, ay ito pala, ito yung 2017, ilang years na yun anak? 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 years. Ito yung tag ko ng 2017, Ano ka? Yung mga pusa ko na to. Ayan, dalhin mo dito. Aray ko. Ayan, yung tag. Tignan nyo, parang parang yung yung anong tawag doon, yung sa aming mga iguro, sinmaleng. Aray ko, itong pusa ko. Tingnan mo nga itong pusa, Hindi. Okay lang. Ayan. Bakit daw, sabi ng bakit daw, ang dami naming bisita ko nung ang dami naming mga eggs. Basta bibili kami ng eggs. Hindi kami bumibili ng bababa ng 5 na trip. 10 trip talaga ako pa nagpapabili. Kaya, kasi yung anak ko at kami, more on, pag madali lang i-prepare ba? Madali, lalo na pag nagra-rush ka, at saka, mahirap naman yung pabalik-balik ka. Yun, ang sabi ko, yun ang identity ko, yung nakagisnan ko talaga na, hindi ko naman ipinagmamayabang, yung mga magulang ko noon, talagang ganyan kasi marami kami. Ganyan sila bibili, yung
sako-sako, isang sakong gatas, latang mantika na yung malaki, asukal na isang sako, ganyan talaga sila. Bumibili yung mga magulang ko noon. Kaya yan ang identity ko sa kitchen ko. Sabi ko nga, kung hindi mo talaga mapapalitan kahit na anong gawin mo, kaya kailangan talaga sa akin, magsipag ako para meron akong ilalagay sa aking, so that there is always food on my table. Ganon. Ayan, so, ito naman yung kwan natin. Dito naman yung rice. Ito din yung sabi ng anak ko. Kasi yung dati kong pinaglalagyan na ng rice ko, yung pinag-ubusan namin ng whey. Yung whey na na ginagamit sa gym. Yung whey na ginagamit sa gym, doon ko inilalagay, yung mga timba-timba ba na may takip, doon ko inilalagay yung mga rice. Pero ngayon, sabi ko, mas maganda rin ito. At least makikita mo kaagad-agad kasi yung nakatakip, hindi mo makita kung meron pa bang stock o wala na. At least makikita mo kaagad kung meron pa o konti na. Ganon. Aray ko, itong pusa ko nga talaga na ito. Tapos, ayan. Ngayon, magluluto tayo ng ng kwan. Mag-prepare tayo ng anong tawag doon? Hindi, yung sinabi ni Lola Alice, itong pusa ko na talaga, nakikipag sa akin, Ayan, Sige, kunin mo nga. Tingnan mo. Tingnan ang ginagawa sa akin, Ayan, Ayan, so, maglalagay ako ng rice dito. May lulutuin ako na ewan ko ba kung masarap ito, pero naalala ko din ito, naalala ko, oo nga, naluto ko sa isang part-time ko na ito Pero chicken wings na lang, wala tayong chicken wings. Yung chicken breast lang ang meron. Parang marami ata to. Sobrahan. Ayan ta. I-try nating magluto ng ng isang Chinese menu na yung chorizo na sinabi ko sa iyo, tapos yung mushroom, tapos actually chicken breast, chicken wings sana, pero yung stock ko diyan na ginagamit ng anak kong itong nagme-maintain ng kanyang mga body formation, yung yung chicken breast. Wala akong stock na chicken wings. Kaya yung chicken breast na lang inilagay ko. Gusto ko kasi pag nagluluto ako, malinis tong itong lababo. Hindi naman ako yung taong kaya kong mag-adjust na hindi malinis. Anak, pakikuan nga yung Ito, nahangin yung namin. Pinagtitiisan lang namin. Kasi ilang beses na kami nagpalit ng yung water pump. Dito lang sa penthouse kasi iba kasi naman dito sa baba. Water pump pa yun. Yung dito lang supply namin dito. Nahangin. Kasi 3 beses na, kaya sabi ko, hayaan muna natin. Pag-itiisan natin yan. Hindi naman big deal yan Kailangan na pag minsan i-adjust din natin yung budget natin sa mga ganyan na bagay. Sa pagkain, hindi ako madamot sa pagkain, sa mga gamit lang. Yung anak ko nga yan Ayan, yung natin. Mga ulanis na naman tayo. Ay, nag-uulanis na naman.
Ito yung hinagda ko na kanina ito. Kailangan maingat ka sa mga pusa. Hinanda ko na kanina to. Hindi ko alam kung lalagyan ko ng pampalasa to o what. Hindi ko maalala yung linuluto ko noon sa part-time ko eh. Kaya medyo alisin ko yan kasi may sabaw itong ano. Ayan, tapos bagyan ko ng parang mushroom sauce. Asan yung mushroom sauce natin? Ayan, yung mushroom sauce natin. Lagyan natin ito ano. Tapos, pag nagluluto ako, konting sugar. Ayan. Sugar. Hindi ko alam kung anong itsura nito kasi ano eh. Yun ang, ayan, ilagalagay ko na yung mushroom. Dito sa may rice. Ayan yung rice. Ilagay na natin ito. Ayan. Yung may rice ka na, may ulam ka na, mushroom ito ah. Saka kung lagyan natin ng ito yung chicken. Actually chicken wings sana ito na buo. Naalala ko to kaso lang walang chicken wings na buo. Kayong chicken breast ni Carl, ginagamit niya sa ano, sa menu niya. Ito na lang ilalagay ko. Ayan. Ayan, yung chicken breast. Tingnan nyo to para magkiklik na menu to, i-ano nyo. Kayo na ang magluluto. Ayan. Ayan yung chicken breast yan. Tapos, ito naman yung chorizo. Ayan yung chorizo, yung hotdog doon na dried. Ayan oh. Ini-slice ko na siya. Talking about identity. Ayan, yung sinabi kong talking about identity. Ayan, yung identity ko, yung sabi kong nakagisnan ko na yung kitchen namin talagang hindi nawawalan ng pagkain. Ayun. So, yung identity mo, di ba, ayaw mong mawala sa'yo. For example, yung na-build up mo, na reputasyon mo, magmula pagkabata hanggang sa paglaki mo, ito ako, si Daisy Budgaang ako. I am Daisy Budgaang, di ba ganon? Kasi naalala ko, meron akong staff noong 2015. Iba yung sinabi nilang pangalan niya. May kasama siya eh, na partner niya noon. Iba yung pangalan niya. Nung nag-ano na naman, iba na naman ang pangalan niya nung ano, nakita ko sa somewhere. Ngayon meron na naman siyang ginamit. Balit tatlo yung identity niya. Di ba ayaw mong yung identity mo mawawala sa'yo kasi nag-build up ka ng napakagandang reputation, di ba? So ako ito, si Daisy Budgaang. Kahit halukayin ninyo yung identity ko, halukayin niyo kung saan ako naipanganak, puntahan niyo ako doon sa kung saan ako tumira sa lahat ng barangay, no, kung saan ako nag-domestic helper sa abroad. Ito si Daisy, ito ayaw kong mawala ang pangalan ko, si Daisy Budgaang ito, di ba? Yung ganon. So don't lose your identity. Huwag na huwag kayong gagawa ng tatlong pangalan o more na pangalan nyo. Iisa lang, pinanganak tayo dito sa mundo na nabinyagan tayo ng iisang pangalan. So kung ano yung binild up mo, very proud ka na magsabing, ako ito. Ako ito. Huwag mong palitan ang pangalan mo kung talagang totoo kang tao ka. Ganun lang po. So, ang ating episode, pagpatuloy natin mamaya pag maluto ito at titingnan natin kung magkiklik. Parang magiging black rice. Yan po ang ano natin. Ganon, huwag mong papalitan yung pangalan mo, huwag kang mag-aalyas ng anumang pangalan na mag-a-apply ka ng trabaho, iba pala yung pangalan mo. Tapos nung ano, iba na naman yung pangalan mo ginagamit mo sa social media. Tapos iba na naman pala ang pangalan mo sa ano na naman na ginagamit mo. So ano yun? You are hiding your identity. Huwag mong itago ang pagkatao mo kasi
Kung talagang totoong ang na-build up mo magmula pagkabata mo na identity mo ay talagang yaman. Yaman ng mga lahat ng ah, wala kang kinakatakutan kumbaga. Ilabas mo ang pagkatotoo mong pangalan kahit nasaan ka pupunta. Ganon. Kagaya ito, hindi ko mapalitan kahit nasabihin mo na ano. Kaya sa akin, kailangan na magsipag ako para meron akong pagkain na mailalatag sa aking kusina. Kailangan na magtrabaho ako, magsipag ako para meron ako. Kasi yun ang kasayahan ko eh. Yun ang ano parang nakagisnan ko, yun ang na-build up sa aking pagkatao na yun, ako na yun. Kaya hindi ninyo masasabing mapipigilan nyo ako na ano ba si ano, mga ganon. Hindi, kasi ano naman eh, pinapakain namin sa mga tao yan. Pinapakain namin sa mga tao namin kung ano, at saka yung bahay ko open sa lahat ng aking binibisita. Kaya ako din takot ako na may bisita ako na biglang pupunta dito kasi bigla-bigla yung bisita ko tapos hindi ko lang nga binablog eh. Hindi ko pinapakita kasi pero maganda pala yung i-vlog lahat ano. Kaya balikan nyo yung aking Facebook noon pa. Hindi ko pa alam gumawa ng aking social media noon. Mga bata pa ang mga anak ko pero ang gagaling na nilang gumawa sa social media. Sila ang gumawa ng aking Facebook. Tingnan nyo kung ano yung mga taong pinapakain namin dito. Ganon. So yun na ang identity namin. Kaya nga gusto kong palitan ang pagkatao ko talaga na. Parang iwas ba sa mga sa mga maraming tao na nagbibigay ka ng effort. Kaso lang kung yun na talaga ang nakaugalyan mo, mahirap pong palitan. Yun, kaya ganun na lang, magtanim na lang ng magaganda para ang aanihin mo maganda. Pero ang mga taong nagtanim ng masasama, darating ang araw, aanihin din nila yan. Ganun po ang aking prinsipyo. Di ba, mga kuningning? Mga ano ko to, ito din mga ano ko, hindi ko naman, mga ampon ko ito, bigla na lang pumunta dito sa amin, marami nga mga ito eh. Kaso lang yung iba, hinihingi nila, ano? Buntis na naman ito, ilan yung buntis dito? Dalawa, ano? Ito at saka ito. Ayan, tingnan mo, bubuksan ko ito mamaya, oh. Ayan, sige mamaya na uli pag maluto na yon. Ayan, ito rin, ibinigay ng kaibigan yan. At saka ito rin, binigay ng kaibigan. At saka itong ano, ito ayan. Ayan yung ano namin, yung mga ingredients. Ito naman, ito yung avocado seed. Tiniti ko din kasi ito, ini-script ko, tapos tiniti ko yan. So, ako din ako din na gumagawa ng ibang mga tiko, tapos pag ubos ko yun, nire-refill ko na lang doon. Tapos dito naman yung mga ibang ingredients, more on naman dito, mga canned goods. Ayan, yung mga naman dito. Ito, chicken noodles. Ano yan? Si ate kasi mahilig ng ganyan eh. Si ate Kulin ang mahilig. Ayan, yung mga ibang ingredients natin dyan. Ito yung white vinegar. Ayan, itong pusa ko na to, kung saan ka sumisiksik. Ayan, dito rin, yung mga natin yan, ayan. Ayan, oh. Mga kaldero. At least na, may nakuha din si Colin na, may layer, oh. Kaya, maganda rin ito yung, pag marami kang gamit, at least nalalagay mo doon sa second niya. Tapos, ganun din dito, oh. Ayan. Yung mga nakasiksik lahat sila dyan na Ayan. Okay. Saka dito naman, ayan naman yung mga andyan, oh. Yung mga din, yung mga dito, yung mga nanggaling dito kasi ito, oh, siniksik ko lang yung mga cellophane dyan kasi, oh, tingnan nyo. Kailangan talagang strong ka talaga, kaya ayan, ang papagawa namin. Kasi kung ako lang, hindi ko kaya talaga, kaya kong gumawa ng mga carpentry, mga iba, pero yung paggawa ng ganyan, hindi ko kaya. Ito na yung binili ni ate, oh.
isa siya, kwan. Nailagay naman yung isa dito. Kaso lang, yung maglalagay pa na isa. Ayan. Okay na. Ito yung dati. O, ayan. Ang dami pang dumi niya, o. Ayan, o. Pang-heavy na yung kinuha niya. Kaya, tignan natin, tabuksan natin, tatingnan natin yan. Naamoy ko na yung bango niya. Bango. Naamoy ko yung bango ng mushroom. Ayan, o. Tignan natin yung pinorchase natin. Sabi ni ito ngayon ilalagay niya. Wala naman. Kahapon to eh. Kararating kasi niya kahapon. Ay, kahapon ba? O kahapon kararating niya kasi siguro napagod. Pero kung hindi sana ako busy, itry ko kung kaya ko. Trinay nyo na ni ate, hindi nyo kaya eh. Nasira yung isa. Actually, trinay na yung dalawang anak ko na to. Kaso lang nasira. Pero yung nakuha ni Kulin na una, hindi yung pang heavy ano. Yung mas mas heavier konti lang sa sa dati. Kaso lang hindi siya ganito na stainless. Ito kasi talagang pang heavy to, stainless talaga. Pero yung mga foreigner na babae, kayang-kaya nila sa totoo lang anak. Kayang-kaya nilang kaya yun ang gusto kinakarir ko eh, gusto kong gawin din eh. Yung mga kaya nila na gumawa ng bahay, husband and wife lang, doon sa mga logs nila. Kayang-kaya nila, kaso lang kumpleto kasi sila ng mga gamit. O kagaya nito. Meron na high-tech yung gamit nila. Oo, tayo naman kasi, nagkanda-kanda wala yung gamit natin. Kaso lang, bumili si ate ng mga pang inside, di ba? Asan yung binili niya? Ito, oh. Sandali ka po nito, Nilagay ko dito, eh. Ito yung binili ni ate, oh. Para, ayan. Yung ganyan. At least na, tama ba yung paglagay dito? Tapos yung isa yung tawag doon yung chaser chisel kasi si ate gusto niyang gawin. Sabi ko hindi mo talaga kaya yan anak kasi pero i-try natin pag wala si Kuya Billy gawin natin kasi ako din naman ang nag-ano sa kanya dito eh kasi dito niya sinalpak bangki-bangking, di ba? Dito niya inilagay sa taas. Kaya tingnan nyo, ilang beses na iskripan yan eh. Tapos sabi ko, bakit may giwang na ganyan? Tapos ilipat mo. Sabi ko, tapos dito na naman, di ba? May giwang na naman dito, nakasalpak dito, kaso lang dito. Sabi ko sa kanya, dito mo kaya i-measure dito sa baba o yan. Tama oh. So, kaya natin to anak, Pero gagawin natin. Kaya natin yan. Pag wala pa siya, kaya, kasi yung mga kayang-kaya nilang gumawa ng bahay na sila lang, husband and wife eh. Bulaga! Wow! Bango! Kanina pa nga kumukulo ang bango nang eh. Kaso lang hindi ko alam yung lasa. Kaya, hindi ko naman nilagyan ng yung lasa niya talaga eh. Kasi nasa yun akong lagyan mo ng asin, lagyan mo ng patis o yung soy. Yung soy sauce lang nilagay ko doon sa may mushroom at saka konting sugar. Bongga. Of course, yung chorizo talaga. Masarap. Pero, nakalimutan ko, hindi ko nilagyan ng asin itong chicken. Dapat nilagyan ko pala. Kaya lang. Kasi, may nagbibigay naman ng asin niya, maalat kasi itong chorizo sa akin eh. Okay lang. Tamang-tama lahat yung lasa, wag nang lagyan ng asin. Tama lahat.
Andyan na yung rice, andyan na yung ulam mo. Tapos, yung mushroom lang ang tingnan ko. Ayan. Ganyan, pag nag-ano ka na ng ano, kung kami-kaming mag-iina nga tinuturo ko sa mga anak ko na, hindi pwedeng yung tinuso, ano tong nangyari dito sa spoon? Sa vapor. Yung pinanglasa mo, yun din ang ano mo. Ibahin mo kasi iniano mo sa bunganga mo na yan. Ayan. Siyempre, pag mushroom, king of herbs talaga. Masarap. Ayan. Tapos tingnan natin yung meron dito. Ay, baka nito. Ayan yung niluto ko na lunch. Kaso lang, i-reheat ko to takwan. Bigyan natin sa mga tao. Sayang kasi hindi namin makain lahat kasi meron na to eh. Kaya i-reheat ko yan para ibigay natin sa mga staff natin. Sige, imove mo doon. Pang dinner nila. Kaso meron kaming catering ngayon pero baka marami silang... Meron kaming catering ngayon na nakasama lahat naman sila sa lunch pag ganitong ano yung mga staff. Kaya walang nakipag-lunch sa amin, nagdala pa sila ng ano. Kaya ito, pang dinner na lang nila. Kasi nakasama sila sa lunch sa Kwan. Doon sa catering natin. Kasi pag ano, pinapadagdagan ko yung budget para sa catering, para masama na lahat yung staff. Kasi alangan naman na, anong tawag doon? sa igorot. Mukoklong dapi man yun. Diyan ay luulutuon ni Dinis kung hindi nila malasaan. Kaya pag catering lahat dito sa building, talagang kakainin namin lahat. Kasi hindi naman sa nakikikuha sila sa budget ng catering, dinadagdagan namin yung budget para sa kanila. Ganun po tayo. Kaya yung identity ko magmula pagkabata, yan po. Hindi ko mapapalitan. Kaya ako, sabi nila, hindi ko naman binubuhat yung sarili kong bangko. Sabi nila, may amo bang ano, nilulutuhan niya yung mga tao niya? Yes, meron. Nasa kung masaya ka, gawin mo. Pero kung hindi ka masaya, wag mo nang gawin. Kasi nasa ano naman yun eh. Nasa damdamin mo eh. Masaya ka bang ginagawa yun? So, gawin mo. Kasi, pag minsan kasi, yung sinabi nilang ano, pakainin mo lahat ang mga tao. Pakainin. Dahil yung pinapakain mo, pag gagawa ng masama yan sa'yo, na wala ka namang ginawang masa kanya, mabuto-butot. Yung lalaki yung tiyan, mabuto-butot. Kung hindi man ganun, ano, yung parang it's a curse onto them. Yung kwan, pero hindi ko naman sinasabi na magpakain ako ng tao para paggawan ako ng masama, it's a curse unto them. Hindi naman, ganun. Parang ganun kasi. Kaya sa akin, sige, pakainin ko lahat yung mga tao. Nasa kanila na yon. Pagsilbihan ko sila, nasa kanila na yon, di ba? Ganun ako magmula noon. Hindi parang ako pumunta sa abroad, wala pa yung blessing. Sabi ko nga, nagpapakain na ako ng maraming tao. Na, lahat ng ano namin, pag December nga lang, hindi naman araw-araw. Pag December, lahat yung pamilya pumupunta sila sa bahay namin. Kasi kahit paano yung bahay namin, dahil sa, hindi ko binubuhat yung sariling kong bangko, kasi pagan ko na rin, 30 square meter na, 30 by 30 yung bahay namin. Hindi ko alam kung feet yun, square meter siguro. 30 by 30, hindi. 30 by 30 feet yun. Sorry. Kasi malawak parang ganito rin eh. Kaso, syempre ang ano natin noon, yung unang mga structure design natin, yung sisim, yung wood din na kagaya nito, ganon. Simple lang, ganon, pero malawak. Yung ganon. So, ito naman, papainit ko to, ibibigay ko na sa mga staff kasi sayang din naman na hindi namin makain. Sayang. Ganyan ako kasi pag mag-prepare ako ng pagkain, talagang parang magpapakain ako ng napakaraming tao eh. Kakain pala sila. Hindi ko na may budget pala sila na ilaan sa... Ayan, ito bibigyan natin sa mga kwan natin.
Pero ano naman, hindi naman tayo sabing vegetarian tayo na ano, nag-ano din tayo, kasi yung mga bata nagkikrib ng mga karni-karni, alam nyo na, bibigyan ko din kayo doon na, down! Sabi ko nga ito, identity ko to. Kasi yung sabi ko nga mahirap na, kagaya ng sinabi ko na isang tao na ano na tatlo yung identity niya. Ako sayang eh. Ako si Daisy Budgaeng, sabi ko, oo, doon ako sa lugar, born Mangkayan ako. Native of Agawa, Busong Mountain Province. Nag-stay din ako sa Saitan Rosario, La Union. So, 'di ba? Kailangan na ilabas mo kung saan ka napadpad at saka hindi before na ako nag-resident sa Saitan, nag-domestic helper ako sa Hong Kong. 'Di ba ang ganda yung history mo na sabihin mo lahat para at least na matrace nila kung ano talaga ang pagkatao mo, hindi yung may tatlo kang identity. So, iba yung nung nag-apply ka sa amin, 2015, iba yung pangalan yung dalawa. Tapos, oo, nag-ano siguro sila na niwala. Mali naman yung hindi kayo hinanapan ng ID, baka may tatlo pa kayong ID. Hindi kayo hinanapan ng ID, mali. Dapat hinanapan pala kayo ng ID, Tapos biglang how many years, hindi ko kayo nakita. Bilang second chance na sana, Ewan. Ngayon ko nalaman na lumabas na tatlo yung identity nyo. Iba-ibang pangalan nyo. Wow. Tinignan ko yung application nyo noon dito nung 2015. Iba. At least dito anak, may rice na. May chicken breast ka na, Ayan. Ganda, oh. Ang ganda, ang sarap ng amoy. Dapat pala yan, ang gagawin ko dyan pag next, try kong yung mince pork naman. Mince pork. Tapos, i-blender ko din yung mushroom. Tapos, yung chorizo, i-blender ko. Tapos, ayun, mix ko ng ng rice. Para parang yung liit lang ng rice, parang medyo magkaano siya. Hindi magkalayo. Kaya, ayan po mga ka-strong, siguro hindi na ako makakain dito kasi isang beses ako kumakain sa araw. Yung mga bata lang ang kaya hindi ko na ipakita kung paano ko imukbang yan. So, ito lang ang pakita ko sa'yo. Yung, ikaw naman, Carl, hugasan mo yun. Hugasan mo yun. Huwag i-spoil yung mga anak. Kailangan party-party lang tayo dito. Hugasan mo yan, anak. Kaya nga hindi ko hinugasan. Dati-dati habang nagluluto ako, naghugas eh. Kasi yan ang last part of our kitchen. The light of my life. So, sa next episode ulit mga ka-strong, kami gagawin ako na mga menu na nakakaiba. Ayan. Pero ang sarap ng menu kong to. Iba? Ayan. O, saan ka nakakita ng ganyan? Talagang makita mo talaga na siksik sa laman. Ayan. Ayan ang Daisy's menu. Copied from Auntie Alice. Hindi sinabi niya, naalala ko, nga Pero walang mushroom pero naalala ko, naglalagay ako ng mushroom kasi, ayan, walang mushroom kay Auntie at saka chicken wings. Alam ko yung chicken wings, ilagay mo sa ibabaw yung kasi, iba kasi yung chicken nila doon sa abroad na pwedeng madaling maluto at saka parang hindi ka, kasi pag minsan kasi dito, pag hindi masyadong maluto, may contamination Kaya syempre,
iba na rin yung yung lulutuin mo na isabay kasi pag kumukulo, ilagay mo na, sabi ni auntie. Hindi ko naman pwedeng ilagay na kumukulo. Kailangan isabay ko sa rice. Kasi ewan ko la. Ayan, oh. Ito na yung natirang namin. Ayan, yung lunch namin. Ayan. So, solve na. Solve na lahat. May dinner na ang mga ko, mga staff ko. Ayan. Saka, kung sino mang kakain, meron na rin silang kakainin. Ayan. So, dito na nagtatapos. Dito na ka naman, Carl, ang aking kitchen show. Bye!